Sa likod ng mga makukulay at all-out energy na performances ng dance star duos, bida sa galing ang star choreographers na bumubuo ng mga routine sa Stars on the Floor. Kilala sa iba't ibang genre ng sayaw, maraming beses nang napahanga ng star choreographers ang dance authorities at viewers sa mga magagandang piyesang nabuo nila para sa dance star duos. Sa dinami-rami ng genre ng sayaw, paano kaya nakakabuo ng routine ang mga star choreographers lalo na sa maikling oras lamang? Saan nga ba sila kumukuha ng inspirasyon? Alamin yan dito sa Kapuso Insider. My inspirations every time I do pieces, like dance pieces, is depende kung ano yung mapupuntang like style or treatment or like concept dun sa mga certain duo na mapupunta sa akin. So, I find like stories, like I find dance visuals na pwede kong ma-incorporate dun sa mga dance routines ko. So, I think plus na din yung experiences ko as a choreographer, as a dancer. Hindi naman may kakaila ng ibang star choreographers na may malaking impact ang personal preferences at daily lifestyle ng isang tao sa kanilang mga ginagawang routine. Katulad na lamang ni Coach L.A. Bagtas. Actually, it's a long process of creating a piece for me kasi alam mo yung naniniwala ako sa mga signs na binibigay sa akin ni God. Kung ano yung naririnig ko, kung ano yung nakikita ko, una ko napapansin around me, nagiging part siya ng creative process ko. Kasi for me, sa everyday natin ginagawa, I think everyday meron din tayong magagawang choreography. So, actually, also I'm a gamer. And also mahilig ako sa mga movies, sila yung mga naging inspirasyon ko sa mga pegs and mga treatment. Maliban sa personal experiences, ang mga mahal naman sa buhay ni Coach Angel Datanagan ang kanyang inspirasyon sa paggawa ng magagandang pyesa. I get the inspirations for the pieces that I create for Stars on the Floor, mostly on the experiences and emotions that we see on a daily basis. You know, turning that kind of pain, turning that happiness into art itself. That's really something else. And of course, last but not the least, from my mom. I get the inspiration from my mom because she believes in my capabilities. She believes in the things that I can create. You know, she always inspires me. She always supports me na, anak, kaya mo yan. Ay, parang lang, anak, ang ganda na ng gawa mo ngayon. Yung mga ganong kinds of motivational words, I get it from her. So, yeah, she inspires me a lot. Nagsisibiring inspirasyon ni Coach Maki Kiyobe ang ibang dance community dahil mas nagiging motivated ito sa pagbuo ng bagong choreography. Actually po kasi bilang ayun nga, choreographer kami, actually talaga minsan pumapasok na talaga siya sa isip namin eh. And then minsan naman pag talagang walang-wala na kaming maisip, I think like halos lahat naman siguro, hindi naman sa parang kumukuha, pero alam mo yung parang minsan like ako, na mag-create ng mga new choreography, mga like that. Hindi lamang sa steps tutok, kundi pati na rin sa music, kaya namang ito muna ang unang inaaral ni Coach L. John Makalatan. Ako pag gumagawa ko ng routine, kumukuha ko ng inspiration. First, naisip ko muna kung ano yung music, anong meaning ng music, and kung ano binigay sa akin, ano binato sa akin na concept. So, dun ako kumukuha. And lagi din may touch from my personal experience yung mga ginagawa kong routine. Maliban sa steps at music, ang tiwala sa kakayanan ng dance stars ang isa sa pinaka-importante ayon kay Coach Lowell Luitan. Inspiration is all of with my dancing experience, madami-dami yan. Depende din sa na-handle namin yung star duo na mapupunta sa amin. Kailangan i-base din kung ano yung kaya nila, kung ano yung mabibigyan nila, mapanindigan nila yung figures na bibigay mo, at yung dance style na mabibigay mo sa kanila. Katulad ni Coach L. John, mahilig din mag-apply si Coach Cheng Bona ng kanyang personal experiences sa kanyang mga pyesa. Ako po, based po siya sa mga na-experience ko po sa dance and especially sa mga nangyayari sa
everyday lifestyle ko. Especially pag yung ease po na binigay sa amin, yung treatment as minsan connected siya sa life, doon po ako kumukuha ng inspiration, and then sa mga nakakasama ko dito sa surroundings. Sa nilawak-lawak ng mundo, nakakahugot dito si Coach Dun Mondehar ng ideas kahit pa sa mga lansangan na nadadaanan natin araw-araw. Personally kasi umuhugot talaga ako sa mga naranasan ko na rin before, in and outside ng dance. Kinukuha ko siya, ginagamit ko siya, both positive and negative, na malabas ko sa pag-create ng art na to, and yun, para mas ma-express ko pa yung sarili ko. And kung ano yung nabivisualize ko dun sa concept na gagawin, pag nagbigay sa akin ng dance style and ng theme, I do my best na makapag-research ng maayos dun sa dapat namin na mapakita on stage. And yun, mainly talaga sa personal experience, and yun nga, sa pagka-travel ko, lagi ako nag-observe sa paligid. Kinukuha ko yung mga details na hindi lagi napapansin ng mga tao na nasa paligid, lalo na sa streets. Agree naman ang head choreographer na si Coach MJ Arda sa mga inspirasyong pinagkukunan ng star choreographers dahil binabasa niya rin ito sa kanyang experiences, lalo na sa kanyang puso at emosyon. In terms of like inspiration and where I get it, there's a lot of like factors that I really usually affect me. Like for example, yung emotions ko during the time, for what, kung ano yung purpose ng routine, the things I see, the people I'm with. So, marami siyang pinagkukunan. Usually, nagva-vary lang siya dun sa purpose nung routine or prod na ginagawa. Talagang kitang-kita ang puso ng star choreographers at ng head choreographer sa paggawa ng iba't ibang dance routine kada linggo. Kaya para sa mga huling linggo ng Stars on the Floor, mas nakaka-excite ang mga mas nag-iinit na performances. Abangan ang mga update tungkol dito lamang sa Kapuso Insider. For more exclusive content about your favorite Kapuso stars and shows, visit gmanetwork.com. Follow us on our social media pages.